Isang special election ang ikinasa sa ikalawang distrito ng Antipolo City para punad ang pwestong naiwan ni late Congressman Romeo Acop. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Ian Maghanoy, live mula sa Antipolo City. Ian, ano na ang sitwasyon dyan? George, tama ka dyan. Mano-mano ang isinagawang special elections dito sa Antipolo City kung saan ang mga botante ay bumoto ng walang ginagamit na nakasanayang VCMs o vote counting machines. Pagsikat pa nga lang ng araw ay agad na nakaboto ang mga senior citizens, puntis, PWD at persons deprived of liberty o PDL ng Antipolo City 2nd Legislative District. Prioridad ng COMELEC ang vulnerable sector sa isinagawang special manual elections sa naturang distrito ng lungsod. Para maginhawa, yung hindi yung madami ng May lalakarin pa kasi kami. Isinagawa ang special manual elections upang may humalili sa naiwang posisyon ng yumaong si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Para sa kanila talaga to, para maibsa naman yung kanilang nararanasan kalimitan noon na mahabang pila, siksikan, mainit. Ngayon malamig po ang dito, panahon dito at nakakatuwa kahit paano hindi po pinagpapawisan. 6 na mga kandidato ang pinagpipilian, kabilang ang anak ng yumaong kongresista. Ito ay si Philip Conrad Acop under National Unity Party at independent candidates na sina Maria Trinidad Cafirma, Dandine Infante, Reden Liaga, Nathaniel Lobigas at Irvin Paulo Tapales. Sa gitna ng botohan sa distrito, musbong sa social media ang aligasyong lumalabag sa Omnibus Election Code si Acop. Giit ng uploader na si Attorney Mark Tolentino, inilalapit ng mga poll watcher ni Acop ang kanilang mga campaign paraphernalia 30 metro malapit sa polling precincts. Dahilan para siya raw ay magsampah ng election violation laban kay Acop. Depensa ni Acop, hindi niya kilala ang uploader at hindi rin anya ito kandidato matapos na siya ay bumoto sa San Juan Sumulong High School. First off, I don't know Attorney Mark Tolentino. Number two, if he is going to file, then he files it in the proper court, not in social media. Wala rin anyang ideya si Acop hinggil sa motibo ng uploader. No, I do not know him. I haven't met him, and I don't want to be associated with people who are like that. First of all, I don't think he's a candidate. I do not know if he represents one of the candidates, though. Gayunpaman, nagpapasalamat si Acop sa anya ay mga naninira at nagpaparatang sa kanyang pangalan. Salamat dahil lalo niyong pinatibay, pinaigting yung naisin kong manalo sa eleksyon na to. Samantala, ibinida naman ng kandidatong si Tapales ang planong pag-amyenda sa mga batas na anya ay outdated na. Halos magkasabay na bumoto ang dalawang kandidato sa Sumulong High School. The social media, everything that is happening through the net, electronically, laws have to catch up on it. 3:00 ng hapon ng opisyal na nagtapos ang botohan sa distrito. Kaya ang mga latecomers hindi na pinagbigyan bumoto pa, bagay na ikinidismaya ng ilang mga botante. Basahin kasi ng chairman ng electoral board bawat balota. Baka dyan ay magkaroon pa ng pagtatalo kung paano binabasa yung mga pangalan. No? So yun yung babantayan mamaya ng ating volunteers. So ngayon, kumbinsido ang election watchdog na NAMTREL na naging mapayapa sa pangkalahatan ang isinagawang eleksyon. Pero ayon pa sa NAMTREL, magiging pahirapan ang pagtatala ng mga nalikom na boto gayong manual voting scheme ang nangyaring eleksyon. George, sa mga oras nga na ito ay binibilang na ang mga election returns dito sa District Board of Canvassing ng Inares Center. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 19.15% pa lamang ang partial voters turnout as of 4 p.m. Bukas, alas 6 ng umaga, may poproklama ang kandidatong nanalo. Meaning, buong gabing gagawin ng District Board Canvassers yung pagtatali sa loob ng isang buong gabi na to para may proklama ang winning candidate for tomorrow. Posible naman na masampahan ng disqualification case ang sinumang kandidatong papatunayang lumabag sa Omnibus Election Code ayon pa kay Garcia. Pero plano raw muna ng komisyon na bigyang prioridad na tapusin ang pagbibilang ng mga balota at mamahagi ng 12
pesos na honorarium sa mga election officers o teachers na nangasiwa ng mga polling precincts. George? Okay, mukhang mahaba-habang gabi dyan para sa mga Board of Canvassers. Maraming salamat sa ulat na yan. Ian Maghanoy mula sa Antipolo City.